Minsan akong umupo sa gilid ng kama, hawak ang teleponong ilang beses nang nabasag at naayos, tulad ng puso kong paulit-ulit na nagkakabitak. Sa bawat tunog ng mensahe, parang may sumisiksik sa dibdib ko, kaba na may halong pag-asa. Siya na naman ba? O isa na namang patunay na hindi niya ako kayang mahalin ng buo? Ang silid ay puno ng katahimikan, maliban sa marahang pag-ugong ng electric fan. Madilim ang paligid, pero hindi ko magawang buksan ang ilaw. Para bang ang dilim ang naging kanlungan ko? Dito ko maitatago ang mga luhang ayaw kong makita ng iba. Sa sulok ng kwartong ito, ako lang ang nakakaalam kung gaano ako nasaktan. Ako lang ang saksi sa mga gabing paulit-ulit kong kinukwestiyon kung bakit siya ang pinili kong mahalin. Ang telepono ay nag-beep. Mabilis kong sinilip ang screen. Pangalan niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Binuksan ko ang mensahe. Sorry, busy ako. Bukas na lang tayo mag-usap. Bukas. Lagi na lang bukas. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niyang ipinaubaya sa bukas ang mga pangako niyang hindi naman natutupad. Pero kahit alam ko ang totoo, hindi ko kayang makabitaw. Ang bawat bukas niya ay nagbibigay sa akin ng dahilan para maghintay. Kahit ang paghihintay na yon ay patuloy na sumisira sa akin. Tumayo ako at tinungo ang salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi ko nakilala. Saan napunta ang dating ako? Ang dating masayahin, puno ng pangarap at tiwala sa sarili? Ang babaeng nasa harap ko ngayon ay pagod, magulo ang buhok, at may mga matang namumugto sa kaiiyak. Pero ang pinakamalaking tanong, bakit hindi pa rin ako makabitaw? Pumasok siya sa buhay ko sa panahong akala ko'y buo na ako. Sa simula, parang lahat ng bagay ay tama. Parang sa kanya umiikot ang mundo ko. Pinaniwala niya akong ako ang the one. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unti niyang ipinakita ang pagkukulang ko. Hindi ko siya masisi. Ako rin naman ang may kasalanan. Ako ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang sirain ako. Ako ang nagbukas ng puso ko ng lubos na lubos. Kahit alam kong may panganib, naalala ko ang unang beses na sumigaw siya. Maliliit na bagay lang naman. Isang maling tanong. Isang usapang hindi niya gusto. Pero ang sakit ng boses niya, ang tila pagbaliwala sa damdamin ko, ay tumagos sa kaluluwa ko. Humingi siya ng tawad pagkatapos. Sinabi niyang pagod lang siya. At naniwala ako. Bawat galit, bawat pagbaliwala, bawat malamig na tingin. Palagi kong iniisip na ako ang may problema. Ako ang nagkulang. Ako ang kailangang magbago. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maiwasang mahalin siya. Kapag masaya siya, pakiramdam ko tama ang lahat. Parang walang problema. Parang kaya kong tiisin ang lahat ng sakit para sa mga sandaling iyon. Pero ang mga sandaling iyon ay hindi nagtatagal. Parang isang patak ng ulan sa gitna ng disyerto. Saglit lang, pero sapat na para hindi ako sumuko. Dumating ang gabi. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Iniisip kung paano ko siya maipaglalaban ulit kinabukasan. Gusto ko siyang tawagan, pero natatakot ako. Natatakot akong marinig na hindi niya ako kailangan ngayong gabi, tulad ng mga nakaraang gabi. Natatakot akong maramdaman na mas mahalaga ang trabaho niya, ang mga kaibigan niya, o ang kahit ano kaysa sa akin. Ang sakit ng pagtanggi na yon ay mas malalim pa kaysa sa sugat na nakikita ng iba. Napapikit ako, pilit na nilalabanan ang sigaw ng isip ko na nagsasabi, tama na, bitawan mo na. Pero paano? Paano ko bibitawan ang taong naging tahanan ko kahit alam kong ang tahanang yon ay unti-unti nang nasusunog? Bigla kong naramdaman ang pag-vibrate ng telepono. Tumawag siya. Agad kong sinagot kahit nanginginig ang kamay ko. Hello? Tanong ko. Pilit itinatago ang kaba sa boses ko. Nasaan ka? Tanong niya. Malamig ang tono. Sa bahay. Bakit? Sagot ko, umaasa sa kahit anong dahilan para makasama siya. Hindi ko alam kung paano sasabihin to, sabi niya. Napalunok ako.
Ang puso ko ay parang tumigil sa pagtibok. May nangyari kanina. Hindi ko sinasadya. Ano? Tanong ko. Halos hindi makapagsalita. Tumingin ako sa telepono. Parang may sagot akong hinahanap sa screen. Pero ang sumunod niyang sinabi ay nagpatigil sa mundo ko. May iba. Hindi ko alam kung paano, pero nangyari. Hindi ko sinadya. Ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ko. Tumigil ang paghinga ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung galit ba ang dapat kong maramdaman, o sakit, o takot na tuluyan na siyang mawala. Pero ang alam ko lang, sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko pa rin kayang makabitaw. Sorry, bulong niya bago niya ibaba ang tawag. At naiwan akong nakatingin sa telepono. Hawak-hawak ito ng mahigpit. Parang ito na lang ang koneksyon ko sa kanya. Bawat parte ng katawan ko ay nagsisigaw na umiwas, na tumakbo, nakalimutan siya. Pero hindi ko magawa. Hindi ko alam kung paano. Sa kabila ng pag-amin niyang may iba, sa kabila ng lahat ng sakit, ang iniisip ko lang ay paano ko siya maibabalik. Tumayo ako. Tinungo ang salamin at muling tiningnan ang babaeng nasa loob nito. Hindi siya umiyak ngayon. Hindi siya galit. Pero ang mga mata niya ay puno ng tanong. Ito ba ang pagmamahal? Ito ba ang nararapat sa akin? Pero bago pa man sumagot ang sarili ko, narinig ko ang tunog ng telepono. Isa pang mensahe mula sa kanya. Pwede bang magkita tayo bukas? Kailangan kita. At sa pagkabasa ko ng mga salitang yon, alam kong kahit gaano kasakit, kahit gaano kalalim ang sugat, pupunta ako. Dahil sa kanya, hindi ko pa kayang makabitaw. Pagkatapos ng lahat ng sigawan at pag-aaway namin kahapon, iniisip ko na, baka sa wakas, ito na ang huling beses. Hindi ko na kaya. Nagkulong ako sa kwarto buong magdamag. Tinatakpan ng una ng mukha habang pinipigilang umiyak. Pero kahit anong pigil, dumadaloy pa rin ang luha. Hindi ko alam kung galit ba ito o sakit. O baka pareho. 3:00 na ng umaga noong bumangon ako para uminom ng tubig. Halos walang tunog ang bawat hakbang ko. Pilit kong nilalabanan ang bigat ng katawan. Nang bumukas ang ilaw sa kusina, muntik na akong mapatigil. Nandoon siya, nakaupo sa mesa, hawak ang baso ng alak, tila walang pakialam sa mundo. Hindi siya nagsalita. Hindi rin ako. Pero naramdaman ko ang bigat ng presensya niya. Parang hangin na hindi ko mahinga. Ang mata niya, matalim pero pagod. May bahid ng lungkot na hindi niya kailanman inaamin. Nakatingin siya sa akin na para bang sinasabi niyang, dito ka pa rin, di ba? At oo, narito pa rin ako. Hindi ko alam kung anong klaseng sumpa ang meron sa relasyon naming dalawa. Pero tuwing naiisip kong bumitaw, mas lalo akong nahihila pabalik sa kanya. Nilapitan niya ako, mabagal ang kilos, parang nangangapa. Sorry, bulong niya, mababa ang boses na halos hindi ko marinig. Napatingin ako sa kanya at sa isang saglit, bumalik lahat ng alaala. Ang tamis ng mga unang araw, ang mga ngiti niya na dati kong hinahanap-hanap, at ang mga pangakong hindi niya kailanman tinupad. Pero kasabay nun, bumalik din ang sakit, ang hirap, ang paulit-ulit na pagkawasak ng puso ko. Alam mo bang hindi sapat ang sorry mo? Tanong ko, halos pabulong rin. Hindi ko alam kung galit ba ako o desperado na lang. Gusto kong marinig ang sagot niya, pero alam ko na ang mangyayari. Tatahimik siya. Hindi niya iaako ang kasalanan. Hindi niya kikilalanin ang mga sugat na siya mismo ang gumawa. Pero, sa halip na lumayo, hinawakan niya ang kamay ko. Mainit ang palad niya, pero hindi ito nakakapagbigay ng ginhawa. Sa halip, parang lalo akong nasusunog. Ayusin natin to, sabi niya. Parang pakiusap, parang utos, at gaya ng dati, walang paliwanag, walang plano. Basta ayusin daw. Pero paano? Paano mo aayusin ang isang bagay na paulit-ulit na binabasag? Ang totoo, gusto kong maniwala sa kanya. Gusto kong paniwalaan na may pag-asa pa kami, na kaya pa naming buuin ang mga piraso ng relasyon namin. Pero sa bawat pagkakataon na sinasabi niyang ayusin natin,
Palaging ako ang gumagawa ng paraan. Ako ang nag-aabot. Ako ang nagpapakumbaba. Ako ang nagtatanggal ng sarili kong galit para lang hindi siya magalit pabalik. Nakakapagod. Nakakabaliw. Napatingin ako sa baso ng alak sa mesa. Ilang beses ko nang sinabing tama na. Ilang beses ko na siyang pinakiusapang itigil na ang bisyo niya. Pero kahit kailan, hindi niya ako pinakinggan. Lagi niyang sinasabi, hindi mo naman ako naiintindihan at baka tama siya. Baka hindi ko talaga siya naiintindihan. Pero hindi ba dapat, kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para hindi siya masaktan? Tama na, sabi ko. Sabay hugot ng kamay ko mula sa hawak niya. Hindi na kita kaya. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas na yon. Pero sa wakas, nasabi ko rin. Hindi ko siya tiningnan. Naglakad ako pabalik sa kwarto, pilit na tinatanggal ang bigat ng bawat hakbang. Pero bago ko pa man maisara ang pinto, narinig ko ang tunog ng baso na bumagsak sa sahig. Tumigil ako. Nagdadalawang isip kung babalik ba ako, pero hindi ko ginawa. Sa halip tumingala ako sa kisame. Pilit na nilalabanan ng pag-iyak. Hindi ko siya matutulungan. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang sagipin ng isang taong hindi naman gustong masagip. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Hindi ko siya nakita. Hindi ko rin siya hinanap. Pero habang nag-aalmusal ako, napansin kong may papel sa mesa. Isang sulat. Mahinang mga letra. Parang nagmamadali ang pagkakasulat. Pero malinaw ang mensahe. Hindi ko alam kung paano magbabago. Pero mahal kita. Kung aalis ka, hindi kita pipigilan. Pero bago ka umalis, gusto kitang makita sa huling pagkakataon. Sa lugar kung saan tayo unang nagkita, napalunok ako. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Takot ba? Galit? O pagkalito? Pero ang pinakamalakas na damdamin ay ang pagnanais na pumunta. Baka ito na ang huling pagkakataon. Baka ngayon, may sagot na ako. Baka ngayon, may tapos na ang lahat. 5:00 ng hapon, naroon ako sa park na sinasabi niya. Ang lugar kung saan kami unang nagkita. Tahimik ang paligid, maliban sa tunog ng mga batang naglalaro sa di kalayuan. Dumating siya, hawak ang isang maliit na kahon. Nakangiti siya, pero may lungkot sa mata niya. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Inabot niya ang kahon sa akin. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba, pero sa huli, kinuha ko rin ito. Mabigat ang pakiramdam. Nang buksan ko, bumungad sa akin ang isang lumang litrato namin. Ang unang larawan naming magkasama. Sa ilalim ng litrato, may nakasulat. Paalam. Nagtaas ako ng tingin, pero wala na siya. Naubos ang hangin sa dibdib ko. Ang parking tahimik kanina, biglang naging napakalawak, napakalungkot. Hindi ko alam kung paalam ba ito sa relasyon namin o paalam sa buhay niya. Pero sa puso ko, alam ko, may nawala na. Sa 3 beses na pinuntahan ko siya ngayong linggo, alam ko nang mali ito. Pero anong magagawa ko? Parang may tali ang mga paa ko na hinila papunta sa kanya. Parang may boses na bumubulong sa akin na, isa pa. Baka ngayon magbago na siya. Hindi ko magawang bingiin ang sarili ko sa paulit-ulit na pangakong yon kahit ilang beses na akong nilamon ng kasinungalingan. Nasa harap ako ng pintuan niya, bit-bit ang pagkain na paborito niya. Hindi ko alam kung gutom siya o kung magpapakita ba siya ng pasasalamat. Pero hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, narito ako. Naghihintay. Nagmamakaawa kahit hindi ko aaminin ng diretsyo. Ang lamig ng hangin sa labas, pero mas malamig ang nararamdaman ko tuwing hindi siya sumasagot sa mga tanong ko. Ang tibok ng puso ko ay parang palaging nasa bingit ng pagkahulog. Nakakatakot, pero mas nakakatakot ang hindi ko siya makita. Binuksan niya ang pinto ng walang kibo, walang nangiti, ni hindi man lang tumingin sa akin ng diretsyo. Ano na naman ang kailangan mo? Tanong niya. Malamig. Parang gusto akong itulak palayo kahit wala siyang sinasabi. Napatitig ako sa kanya. Hinahanap ang dating lambing. Sa mukha niyang dati kinagigiliwan kong pagmasdan. Wala.
Hindi ko na siya makilala. "Kumusta ka?" tanong ko. Pilit na pinupunan ng katahimikan. Hindi ko alam kung paano magsisimula, pero kailangan kong ipaalala sa kanya na narito ako. Na ako pa rin ang taong hindi niya kayang itapon kahit ilang beses na niyang sinubukan. "Bakit hindi mo na lang ako tantanan?" Sagot niya. Diretso, parang isang suntok sa dibdib ko. Napalunok ako, pero hindi ko magawang sumuko. Hindi pa. Hindi ngayon. "Alam mo namang hindi ko kaya." Sagot ko, halos pabulong, pero alam kong narinig niya. Nagtaas siya ng kilay, pero hindi siya nagsalita. Pumasok siya sa loob. Iniwan akong nakatayo sa labas. Ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Isang paanyaya na hindi malinaw kung totoo o bitag. Pumasok ako. Hawak pa rin ang pagkain. Sa loob, amoy sigarilyo. Nakakalunod ang usok. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang ganito. Kung kailan siya naging taong hindi ko maabot. Pero kahit anong tanong ang itanong ko sa sarili ko, ang sagot ay palaging pareho. Hindi mahalaga kung sino siya ngayon. Mahal ko siya. At iyon ang dahilan kung bakit hindi ako makabitaw. "Kain tayo," sabi ko. Pilit na inilalapit ang pagkain sa mesa. Naglakad siya patungo sa sofa, umupo roon, at binuksan ang telebisyon. Hindi niya ako pinansin. Nakatitig lang siya sa screen, pero alam kong naririnig niya ako. Alam kong nararamdaman niya ang presensya ko. Kahit pilit niyang nilalayo ang sarili niya. Umupo ako sa tabi niya, dahan-dahan, parang isang bata na natatakot sa galit ng magulang. Hindi siya gumalaw. "Kailangan mo bang palaging ganito? Bakit hindi mo man lang ako bigyan ng pagkakataon na tulungan ka?" Tanong ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Napatingin siya sa akin, pero ang mga mata niya ay puno ng pagod. Hindi galit, hindi lungkot, pagod. "Hindi kita pinilit na manatili," sagot niya. Malamig, pero may bigat. "Ikaw ang pumipili nito." Napayuko ako. Tama siya. Ako ang pumipili nito. Ako ang pumipiling manatili kahit alam kong unti-unti akong nauubos. Pero paano ko siya iiwan? Paano ko iiwan ang taong minahal ko nang higit pa sa sarili ko? "Ito ba ang buhay na gusto mo?" Tanong niya. May bahid ng awa pero parang galit din. Hindi ko alam kung saan siya nanggagaling. Hindi ko alam kung bakit palaging ganito ang usapan namin. Parang palaging may digmaan. Kahit hindi ko alam kung sino ang kalaban, hindi ako sumagot. Paano ko sasagutin ang tanong na yon kung ang sagot ay hindi ko kayang tanggapin? Hindi ko gusto ang ganitong buhay, pero hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Tumayo siya bigla. Iniwan ako sa sofa. Tumakbo siya patungo sa banyo, sinara ang pinto, at wala akong narinig na kahit ano. Tumayo ako, dahan-dahan, at nilapitan ng pinto. "Anong problema?" Tanong ko. Kumakatok. Walang sagot. Kumakatok ulit ako, mas malakas. "Buksan mo ang pinto." Walang sagot. Walang tunog. Ang katahimikan ay parang isang malakas na sigaw sa tenga ko. Sinubukan kong buksan ang pinto, pero nakalock. Panik ang bumalot sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may mali. Parang may nangyayari na hindi ko kayang intindihin. "Kung hindi mo bubuksan ang pinto, sisirain ko ito," sabi ko, kahit hindi ko alam kung kaya kong gawin iyon. Narinig ko ang tunog ng tubig mula sa loob ng banyo. Tumulo ang luha ko, hindi ko alam kung bakit. "Buksan mo please," pakiusap ko. Halos hindi ko na makontrol ang boses ko. Biglang bumukas ang pinto at tumambad sa akin ang mukha niya. Basa ang buhok niya at may hawak siyang baso. Hindi ko naiintindihan kung ano ang nangyari, pero ang mga mata niya ay may kakaibang ningning. Parang may lihim na hindi niya kayang sabihin sa akin. "Bakit ba palagi kang takot?" Tanong niya. Pabulong. Pero ramdam ko ang bigat ng mga salita niya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko alam kung bakit palagi akong takot. Pero narito ako, harapan sa kanya, naghahanap ng sagot na hindi niya ibinibigay. Tumalikod siya, iniwan ako sa harap ng pintuan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano ko siya aabot. Pero sa likod ng pinto,
May naririnig akong tunog, tunog ng baso na nabasag. Hinila ko ang pinto ng kwarto. Hindi ko alam kung bakit. Ilang beses ko nang sinubukang isara yon, pabagsakin, sirain. Pero sa tuwing naiisip kong hindi na kita makikita sa labas, bumabalik na naman ako sa loob ng kwarto kung saan nagkalat ang mga alaala natin, ang mga basag na pangako, ang mga sigaw na bingi na sa pagmamakaawa. Ang kwarto kung saan tayo nagmistulang dalawang taong naglalaro ng suntukan. Pero ang palad ko ang laging umaabot ng sugat. Tumingin ako sa kama. Nandyan pa rin ang unan na lagi mong iniipit sa tiyan mo tuwing malamig ang gabi. Ang mga hibla ng buhok mo hindi pa rin natanggal kahit ilang beses ko nang sinubukang buksan ang bintana para palitan ang hangin ng kwarto. Pero kahit anong gawin ko, nandito pa rin ang amoy mo. Ang amoy ng sigarilyong nahaluan ng pawis tuwing umuuwi ka ng madaling araw, lasing, walang pakialam kung nasa tabi mo ako. Naghihintay, nagbibilang ng bawat oras na wala ka. Nandito pa rin ang mga marka sa dingding, ang mga bakas ng sapatos na sinipa mo noong galit ka, ang pintura na nabakbak matapos mong itapon ang isang baso. Nakakagulat na hindi ko pa rin napapalitan ng mga ito. Hindi ko alam kung dahil sa katamaran o sa takot. Takot na kapag nawala ang mga marka, mawawala rin ang mga alaala mo. At paano kung hindi ko na kayang mabuhay nang wala ka? Lumapit ako sa salamin. Nagulat ako sa refleksyong bumungad sa akin. Sino itong babae sa harapan ko? Para siyang anino ng dati kong sarili. May bakas ng luha sa pisngi, buhok na magulo, mata na halos wala ng ningning. Para akong isang multo. At ikaw ang pumatay sa akin. Pero bakit? Bakit ko hinayaang mangyari ito? Bakit ko hinayaan ang sarili kong mamatay para lang manatili ka? May tunog mula sa labas. Tumunog ang pintuan. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Ikaw. Ikaw ba yon? Dumaan ang 2 segundo bago ako nakahinga ng malalim. Hindi ikaw yon. Siguro kapitbahay lang. Siguro hangin lang. Pero ang tibok ng puso ko, parang gusto pa ring magwala. Parang gusto pa ring umasa. At iyon ang masakit. Kahit ilang beses mo akong tinulak palayo, kahit ilang beses mo akong pinaulanan ng mga salitang mas masakit pa sa suntok, ang puso ko, nananatili pa rin sa'yo. Ano ba ang nagawa mo para maging ganito ako? Pumikit ako. Sinubukan kong kumalma. Pero sa tuwing pumikit ako, bumabalik ang mga alaala. Ang mga gabi kung saan hawak mo ang kamay ko habang nakahiga tayo sa ilalim ng buwan. Ang mga araw kung saan tinitingnan mo ako na parang ako lang ang babae sa buong mundo. Ang mga sandaling akala ko, ikaw na ang tahanan ko. Ikaw na ang simula at wakas ng bawat kwento ko. Pero mali pala ako. Dahil ang kwento natin, hindi kwento ng pag-ibig. Kwento ito ng sakit. Sakit na hinahanap ko kahit alam kong masama. Sakit na hinahayaan kong magpatuloy kahit alam kong unti-unti na akong nauubos. Sakit na parang droga, nakakakulong, nakakaadik, nakakatakot. Pero hindi ko kayang bitawan. May tunog ulit mula sa labas. Mas malakas ngayon. Tumayo ako mula sa kama. Nangihina pero mabilis ang kilos. Binuksan ko ang pinto. Wala kang iniwan na susi, pero alam ko kung paano ito buksan. Ang dami ko ng beses na ginawa ito. Ang pagbukas ng pintuan kahit alam kong hindi ka naman magbabago. Ang pagbukas ng pintuan kahit alam kong pagod na ako. Paglabas ko, madilim ang hallway. Tahimik. Pero may kakaiba. May naririnig akong mga yapak. Hindi ito ang normal na tunog ng kapitbahay. Mas mabigat, mas mabagal. Parang may kung anong gumagapang sa sahig. Napatingin ako sa dulo ng pasilyo. May anino roon, malaki, mahaba, tila hindi tao. Ang katawan ko, nanigas. Gusto kong bumalik sa loob ng kwarto, pero ang mga paa ko hindi kumikilos. Ang anino, papalapit. Ang mga yapak, palakas ng palakas. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang nararamdaman ko. Takot, galit, saya. Parang may kung anong pamilyar sa aninong yon.
At bago ko pa namalayan, nasa harapan ko na ito. Ngunit wala akong makitang mukha, wala akong makitang anyo. Ang tanging narinig ko ay ang isang bulong, malamig, matalim, diretso sa puso ko. Bakit ka pa nandito? Nawala ang anino, nawala ang tunog. Ako na lang ulit ang nasa hallway, mag-isa, nanginginig. Pero ang tanong na yon, paulit-ulit kong naririnig. Bakit pa nga ba ako nandito? Bakit pa ba ako naghihintay? Bakit pa ba ako umaasa? At sa sulok ng hallway, napansin ko ang isang pulang mantsa. Mantsa na parang dugo. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang sinabi sa sarili ko na tapos na. Na wala nang dapat ipaglaban, na wala nang dapat ipagpatuloy. Pero sa tuwing pipikit ako, sa tuwing iisipin kong hindi na kita tatawagan, bigla kang sumisiksik sa utak ko. Parang balahibong ayaw maalis sa balat. Nakakapagod, nakakasakal. Pero sinasabi ko sa sarili ko, mahal kita. Muli akong nakatingin sa salamin kanina. Hindi ko alam kung sino ang babaeng nasa harapan ko. Mukha siyang pagod. Parang nalulunod. Nagbago na ang lahat sa kanya. Ang dating ningning ng kanyang mata, ang sigla ng kanyang nangiti, pati na rin ang pag-aalaga niya sa sarili. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang pagkapit sa ideya na may saysay pa ang lahat ng ito. Pero ang totoo, wala na. Alam ko. Nararamdaman ko, pero bakit ang hirap bitawan? Dumating ka kanina, hating gabi na, lasing. Hindi ko na mabilang kung ilang beses mo nang ginawa ito. Para kang bagyong bigla na lang sumisulpot, walang babala, walang pasabi. Kung ito lang ang paraan para makasama kita, tinatanggap ko. Kahit masakit, kahit nakakabaliw. Pagbukas mo ng pinto, naamoy ko agad ang alak. Hindi ka nagsalita, hindi ka tumingin sa akin. Umupo ka lang sa sofa at tumingin sa kawalan. Parang may hinahanap. Pero alam ko, hindi mo ako hinahanap. Nilapitan kita. Sinubukan kong hawakan ang kamay mo pero umiwas ka. Hindi ko alam kung paano mo nagagawa iyon. Ang magmukhang nandito pero parang wala naman talaga. Napangiti ako pero hindi mo nakita. Muli, tinanggap ko. Kasi ganito naman lagi, di ba? Ganito na ang kwento natin. Ako ang babaeng naghihintay, umaasa, nagdarasal na sana, kahit minsan lang madama mo ulit ang nararamdaman ko. Bakit ka nandito? Tanong ko sa'yo, hindi ka sumagot. Tumayo ka, naglakad papunta sa bintana, tumingin sa labas. Para kang estranghero sa sariling tahanan, para kang multo. Ang sakit. Pero wala akong magawa. Hinayaan ko lang. Bakit ka bumalik? Tanong ko ulit. Mas mahina. Napansin kong nanginginig ang boses ko. Hindi mo pa rin ako pinansin. At sa sandaling iyon, ramdam ko na ang mga luhang bumabagsak sa pisngi ko. Hindi ko na napigilan. Ang daming tanong sa isip ko, pero alam kong mahirap kang kausapin kapag ganito. Sinasabi ko sa sarili ko, bukas, baka mas maayos ka na. Bukas, baka sagutin mo na ako. Pero hanggang kailan ko sasabihing bukas? Napaupo ako sa sahig, sa harap mo. Pinilit kong tingnan ang mga mata mo, pero hindi mo pa rin ako nilingon. Nanghihina na ako. Para akong hangin na hindi mo nararamdaman. Para akong papel na sinulatan mo ng paulit-ulit, pero tinapon mo rin sa basurahan. Ano ba ang halaga ko sa buhay mo? Hindi mo ba ako mahal? Tanong ko. Halos pabulong. Sa wakas, gumalaw ka. Tumingin ka sa akin, pero hindi ko maintindihan ang ekspresyon mo. Para bang may gusto kang sabihin, pero hindi mo alam kung paano. Naramdaman ko ang bigat ng tingin mo, ang mga bagay na hindi mo sinasabi, pero hindi ko alam kung may sagot ka. Mahal kita, bigla mong sabi. Pero parang hindi totoo. Parang hindi galing sa'yo. Parang sinasabi mo lang para patahimikin ako, para matapos na ang usapan. Hindi ko alam kung dapat ko bang paniwalaan. Pero gaya ng dati, tinanggap ko. Kasi ganito naman lagi, di ba? Ganito ang kwento natin. Tumayo ka at naglakad papunta sa kwarto. Hindi ka na nagpaalam. Naiwan ako sa sala, nakatingin sa pintuan na sinara mo. Ang bigat ng pakiramdam ko.
Ang daming tanong sa isip ko pero wala akong lakas para tanungin. Napaupo ako ulit sa sofa. Hinayaan ko ang sarili kong malunod sa katahimikan. Mahal kita. Pero bakit ganito? Mahal kita. Pero bakit parang ako lang ang lumalaban? Nakatulog ako nang hindi ko namamalayan. Nagising ako sa tunog ng telepono. 2:00 na ng madaling araw. Agad kong hinanap ang cellphone ko, umaasa na ikaw ang tumatawag. Pero hindi ikaw. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko. Hello? Tanong ko, halos pabulong. Tahimik sa kabilang linya. Naramdaman ko ang kaba. Sino ito? Bakit tumatawag ng ganitong oras? Ma'am, kayo ba ang may-ari ng number na ito? Tanong ng lalaki sa kabilang linya. Hindi ko alam kung bakit, pero natakot ako. Parang may mali. Parang may masama. Oo, bakit po? Sagot ko, nanghihina. Pasensya na po ma'am, nakita namin ang cellphone na ito sa isang insidente. May aksidente pong nangyari sa labas ng bar sa kabilang kalsada. May lalaking nakasagasa, lasing. Nasa ospital na po siya ngayon. Kayo po ba ang kaanak? Halos malaglag ang cellphone ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Sa sandaling yun, bumalik lahat ng alaala. Ang mga gabing nag-aalala ako. Ang mga pagkakataong sinabi ko sa sarili ko na baka ito na ang huli. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin siya kayang bitawan. Tumayo ako. Nanginginig ang buong katawan. Anong ospital? Tanong ko, halos hindi na maintindihan ang boses ko. Sinabi nila kung saan at dali-dali akong nagbihis. Hindi ko alam kung ano ang makikita ko roon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi pa ito ang katapusan. Hindi ko pa siya kayang bitawan. Sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unti akong kinakain ng sarili kong anino. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero parang mas naging masikip ang mga dingding ng mundong ginagalawan ko mula noong huling beses kaming nag-away ni Marco. Ang bawat salita niya, bawat tingin, bawat galaw, lahat ng iyon ay parang pumipilipit sa puso ko. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, sa kabila ng sakit, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Parang droga na hindi ko kayang bitawan. Kaninang umaga, tumawag siya. 1 minuto lang ang itinagal ng tawag, pero sapat na yon para magising muli ang katawan kong tila ba nanigas sa buong magdamag. Ang boses niya, malamig, walang emosyon. Sinabi niyang kailangan niya ng pera. Hindi ko alam kung bakit hindi ko siya nasagot agad. Ang totoo, alam kong hindi ko na siya dapat sagutin. Pero narito ako, nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang teleponong nanginginig sa mga daliri ko. Sa loob ng 1 segundo, naisip ko, ano ba ang gagawin ko kung hindi ko siya tulungan? Sasaktan na naman niya ako? Pero sa susunod na segundo, naisip ko rin, ano ba ang gagawin niya kung tuluyan ko na siyang talikuran? Pagkatapos ng tawag, nagdesisyon akong puntahan siya. Hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya ako, pero hindi ko rin alam kung ano ang magiging reaksyon ko kapag nakita ko siya muli. Sa bawat hakbang ko patungo sa pintuan ng apartment niya, parang may mga kamay na humihila sa akin pabalik. Parang may bumubulong sa akin na huwag na hindi ko na kailangang pumasok sa gulo. Pero mas malakas ang tinig na nagsasabing, hindi mo siya kayang iwan. Pagbukas ng pinto, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Si Marco, nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding, hawak ang isang baso ng alak. Hindi siya tumingin sa akin agad. Ang tingin niya ay nakatuon sa isang bagay na hindi ko makita. Para siyang nawawala sa sarili. Pero nang magsalita siya, naramdaman ko ang bigat ng bawat salitang binitawan niya. Akala ko hindi ka pupunta, sabi niya. At sa tono ng boses niya, hindi ko alam kung galit siya o natutuwa. Walang kahit anong emosyon sa mga mata niya. Pero parang sinasaksak niya ako sa bawat tingin. Lumapit ako sa kanya at sa hindi ko inaasahang pagkakataon, hinawakan niya ang braso ko. Hindi mahigpit, hindi rin maluwag. Sapat lang para maramdaman ko ang init ng kamay niya. Paano mo ako matutulungan ngayon? Tanong niya.
Walang pagpapakumbaba, walang pasalamat, kundi puro pag-angkin. At sa sandaling yon, parang nagising ako mula sa matagal na pagkakahimbing. Pero bago pa man ako makasagot, hinayaan kong magpatuloy ang katahimikan. Binitawan niya ang braso ko, tumayo, at naglakad palayo. Ang mga yapak niya ay parang mga dagundong sa sahig, pero wala akong lakas para sundan siya. Sa loob ng ilang minuto, nakatayo lang ako roon. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, galit, sakit, awa. Pero ang nararamdaman ko lang ay ang bigat ng presensya niya. Ang bawat galaw niya ay parang marka na hindi mabubura. Sa isang iglap, parang naalala ko lahat ng masasakit na alaala. Ang mga gabi na umiiyak ako sa harap niya, ang mga oras na tinulak niya ako palayo, at ang mga sandaling akala ko ay mahal niya ako, pero nilamon niya lang ako ng buo. Hindi ko na kaya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang lakas na matagal kong hinahanap. Lumapit ako sa pintuan, nagpasya akong umalis. Pero bago pa man ako makalabas, narinig ko ang sigaw niya mula sa kabilang kwarto. Kung aalis ka, huwag ka nang bumalik. Isang ultimatum, isang banta. Pero sa halip na matakot, naramdaman ko ang kakaibang tapang. Binalingan ko siya at sa unang pagkakataon, hindi ako nagmakaawa. Hindi mo na kailangang sabihin pa, sagot ko. Pero bago ko tuluyang mabuksan ang pintuan, naramdaman ko ang biglang paghawak niya sa braso ko. Mahigpit, masakit. Napalingon ako at nakita ko ang galit sa mga mata niya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Lalaban ba ako o magpapakumbaba? Pero bago pa man ako makapagdesisyon, hinila niya ako pabalik sa loob ng kwarto. Ang pintuan, bigla niyang isinara. Ang nasa harap ko ang pinto na ilang beses ko nang tinangkang buksan pero laging nilalamon ng takot ang mga kamay ko. Lumang kahoy ito. May mga bitak na tila ba sumasalamin sa damdaming pilit kong itinatago. Hawak ko ang susi. Ang susi na ilang beses kong itinapon pero palaging bumabalik sa akin. Ngayon, hawak ko ulit ito. Nanginginig ang mga daliri ko habang idinidiin ko ito sa seradura. Parang may sariling buhay ang susi. Ayaw tumalima. Bakit ba ang hirap? Bakit ba ang bigat? Gusto kong tanungin ang sarili ko, pero natatakot ako sa sagot. Sa likod ng pinto, naroon siya. Ang taong paulit-ulit kong sinasabing iiwan ko na, pero paulit-ulit kong nilalapitan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong nakatayo roon. Ilang beses ko nang sinubukang huminga ng malalim. Pilit pinapakalma ang puso kong tila hinahabol ng isang bagay na hindi ko mawari. Nang sa wakas ay naipasok ko ang susi, dinig ko ang kaluskos sa kabila. Alam niyang narito ako. Parang nararamdaman ko ang ngisi niya sa kabila ng pader. Ang angising iyon na laging nagpapalambot sa akin, kahit pa alam kong kasabay nito ang mga sugat na iniwan niya sa akin. Pagbukas ng pinto, bumungad agad ang amoy ng alak. Nakahandusay siya sa sofa, isang kamay niya'y may hawak pang baso, ang kabila na may nakapatong sa kanyang noo. Wala man siyang sinasabi, alam kong nararamdaman niya ako sa likod niya. Ang bigat ng presensya niya, parang usok na pumupuno sa maliit na silid na ito. Bumalik ka, ang sabi niya. Halos pabulong, pero sapat na para magdulot ng alon sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin iyon, kaya nanatili akong tahimik. Sinara ko ang pinto sa likod ko, at sa simpleng pagkilos na yon, parang nagdesisyon na naman akong magpaiwan. Muli, itinapon ko ang pagkakataong lumaya. Hindi siya tumingin sa akin, pero naramdaman ko ang galaw ng katawan niya. Bumangon siya mula sa pagkakahiga, at sa isang iglap, nasa harap ko na siya. Ang init ng hininga niya, may halong amoy ng alak at sigarilyo. Pero hindi ko magawang umatras. Hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. Hindi ko alam kung masakit ba o nakakalma. Sabihin mo, bakit ka nandito? Tanong niya, pero ang tono niya'y parang alam na niya ang sagot. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Sasabihin ko bang bumalik ako dahil hindi ko kaya? O sasabihin ko bang bumalik ako dahil sa pag-asang magbabago siya?
pareho namang kasinungalingan. Ang totoo, bumalik ako dahil hindi ko pa rin kayang mabuhay nang wala siya. Kahit pa siya ang dahilan kung bakit halos hindi na ako makahinga. Malamig ang hangin, pero tila mas malamig ang mga mata niya habang nakatingin sa akin mula sa kabilang dulo ng kwarto. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang distansya sa pagitan namin o ang katahimikang nakakasakal. Ang dating mga bulong na puno ng pangako ay nawala na. Napalitan ng mabibigat na tingin na parang mga tanikala sa leeg ko, pero hindi ko pa rin kayang tumingin palayo. Anong gusto mong sabihin? Tanong ko. Pilit pinapalakas ang boses ko kahit ang tibok ng puso ko'y parang kulog na nagpapakawala ng kaba sa buong katawan ko. Sa bawat salita ko, ramdam ko ang panginginig. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa galit. Siguro pareho. Tumayo siya mula sa sofa, mabagal ang bawat hakbang na parang sinasadya niyang pahirapan ako. Ang bawat tunog ng sapatos niya sa sahig ay parang hukay na, lalong lumalalim. Huminto siya sa harapan ko, malapit na malapit, halos maramdaman ko ang init ng hininga niya. Pero hindi ko pa rin magawang umatras. Nakatayo lang ako roon, nakapako sa lugar, pilit bumubuo ng lakas para harapin ang bangis ng tingin niya. Ikaw ang may problema, hindi ako, sagot niya, malamig, matalim, at walang bakas ng pagsisisi. Parang hinampas niya ako ng isang bagay na hindi ko kayang saluhin. Ramdam ko ang bigat ng salita niya sa dibdib ko, parang isang sunog na unti-unting kumakalat sa loob. Pero ang mas nakakagulat ay ang kakulangan ng paghingi niya ng tawad. Parang wala siyang balak magbago. Problema? Ulit ko. Halos napapikit habang pilit nilalamon ng sakit. Ikaw ang nagbago. Ikaw ang tumalikod. Ako pa rin ang nandito. Ako pa rin ang lumalaban. Hindi ko na malayang tumataas na ang boses ko. Hindi ko na rin napigilan ng luha. Hindi ko na maipaliwanag kung bakit. Hanggang ngayon, kahit ganito ang sakit, hinahanap-hanap ko pa rin siya. Hindi ko alam kung anong klase ng lason ang meron siya. Pero malinaw na unti-unti na nitong pinapatay ang bahagi ng pagkatao ko. Isang bahagi na hindi ko kayang bitawan. Ngumisi siya, ang ngising iyon na parang sinasabi niyang siya pa rin ang may kontrol. Parang nagtatagumpay siya sa bawat piraso ng sakit na nararamdaman ko. Kahit anong sabihin mo, ikaw pa rin ang bumabalik. Ikaw pa rin ang humahabol. Hindi ko alam kung paano ako nakalapit sa kanya. Hindi ko rin alam kung paano ko nagawang hawakan ng braso niya, mahigpit, desperado. Parang doon ako kakapit para mabuhay. Dahil mahal kita, sagot ko, halos pabulong. Pero ramdam ko ang bigat ng bawat letra. Mahal ko siya. Iyon ang masakit na katotohanan na hindi ko kayang takasan. Mahal ko siya kahit nilalason niya ako. Mahal ko siya kahit alam kong hindi niya ako kailanman kayang mahalin ng buo. Tumawa siya, malakas, puno ng pangungutya. Ang tunog ng halakhak niya ay parang mga basag na salamin, masakit, nakakabingi. Mahal, hindi mo ba nakikita kung gaano kabaliw ang pagmamahal mo? Hindi na ito pagmamahal, adiksyon na ito. Naubos ang hangin sa baga ko, parang sinuntok niya ang sikmura ko ng walang babala. Adiksyon? Adiksyon nga ba ito? Pero paano ko ito tatawaging adiksyon kung siya ang dahilan kung bakit ako gumigising bawat araw? Kung siya ang sinisigaw ng puso ko sa bawat segundo? Kung siya ang mundo ko? Kung ganon, bakit hindi mo ako kayang iwan? Tanong ko. Umaasa sa kahit anong sagot na magpapagaan sa sakit. Umaasa na ba ka? Kahit papaano, may natitira pa sa kanya para sa akin. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya. Naglakad pabalik sa sofa at umupo na. Parang wala siyang narinig. Parang wala akong sinabi. Parang wala akong halaga. Ang katahimikan sa pagitan namin ay umalingaw-ngaw. Ang bigat nito ay parang nagbabantang lunurin ako. Pero sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko pa rin magawang sumuko. Hindi ko magawang bumitaw. Sabihin mo sa akin, bulong ko. Halos hindi na marinig ang sariling boses. Sabihin mo sa akin kung paano kita bibitawan.
Tumayo siya ulit. Mas mabilis ngayon at tumingin sa akin ng diretso. Ang mga mata niya, na minsang puno ng init, ngayon ay parang yelo. Matigas, malamig, walang awa. Lumapit siya nang hindi ko inaasahan hanggang sa magkalapit ulit kami. Akala ko, sasagot siya. Akala ko magpapaliwanag siya. Pero sa halip, naramdaman ko ang bigat ng kamay niya sa braso ko. Mahigpit, masakit. Alam mo kung bakit hindi ka makabitaw? Tanong niya, halos bulong pero sapat para magpatigil sa paghinga ko. Dahil gusto mong masaktan, hindi dahil mahal mo ako, kundi dahil nagustuhan mo na ang sakit. Tumayo ako roon, nakapako, habang ang mga salita niya ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa utak ko. Gusto kong magprotesta, gusto kong magsalita, malamig ang gabi. Pakiramdam ko'y nilalamon ako ng katahimikan ng silid na ito, pero sa loob ko'y isang bagyo ang nag-aalimpuyo. Nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame, pilit nilalabanan ang bawat kirot na sumisiksik sa dibdib ko. Ang lampara sa tabi ng kama ay nagbigay ng mapusyaw na liwanag, sapat lang para makita ang bawat sulok ng kwarto na tila ba'y sumasaksi sa paulit-ulit kong pagkawasak. Tatawagan ko ba siya? Hindi ko alam. Pero ang mga daliri ko ay tila may sariling isip habang hawak ang telepono. Ang pangalan niya, ang numero niya, nasa harapan ko. Ilang segundo akong tumitig sa screen, nag-aalangan. Pilit kong iniisip kung ano ang magiging sagot niya, kung ano ang maririnig ko kung sakaling sagutin niya ang tawag. Minsan pa, sinubukan kong kumbinsihin ang sarili na huwag na wala ng saysay ang lahat, na hindi ko na siya kailangan. Pero kahit anong pilit, ang puso ko'y parang may tanika lang nakakabit sa kanya. Hinihila ko pabalik. Inikot ko ang telepono sa palad ko. Umaasa na maramdaman ko ang bigat nito at magising sa katotohanan. Pero sa halip, tila mas lalo akong nalulunod. Ang boses niya, ang mga mata niyang tila ba lagi akong sinusumpa. Ang mga haplos na minsan ay masakit kaysa masaya. Lahat ng yun ay bumabalik sa isip ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung paano. Pero para bang hindi ko kayang mabuhay kung wala siya. Tumayo ako at naglakad papunta sa bintana. Binuksan ko ito at tinanaw ang madilim na lansangan. Walang tao, walang sasakyan. Pero sa ilalim ng lampara, naaaninag ko ang anino ko. Malungkot, basag, walang direksyon. Parang ganito rin ang nararamdaman ko. Isang anino lang ako ng dating ako. Isang anino na hinubog ng pagmamahal na hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko maiwan. Biglang may tumunog mula sa telepono ko. Isang mensahe. Nabitiwan ko ang telepono sa gulat, pero agad-agad ko itong dinampot. Bumilis ang tibok ng puso ko. Siya ba? Nagpadala ba siya ng mensahe? Napakabilis ng mga daliri ko habang binuksan ang screen, pero hindi siya. Ang mensahe ay mula sa isang kaibigan. Isang paalala na kailangan ko ng kumilos, na kailangan ko ng lumayo. Alam mong hindi ka na masaya. Ano pa bang hinihintay mo? Bakit nga ba? Ano nga ba ang hinihintay ko? Pero kahit anong paalala, kahit anong pilit na ipaintindi sa akin ng iba, hindi ko magawang makabitaw. Para bang ang sakit ay hindi na lang basta sakit, isa na itong parte ng pagkatao ko. Paano mo iiwan ang isang bagay na sa tagal ng panahon ay naging ikaw? Muli akong naupo sa kama, hawak ang telepono. Hindi ko na napigilan. Pindot, tawag. Hindi ko alam kung paano, pero tumunog ang linya. Hindi ko alam kung paano ko nabitawan ang huling piraso ng kontrol. Hello? Ang boses niya, malamig, formal, walang bahid ng pagkasabik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Gusto kong magtanong kung kamusta siya. Gusto kong sabihin na mahal ko pa rin siya. Gusto kong ipaalam na nasasaktan ako. Pero walang salitang lumabas. Anong kailangan mo? Tanong niya, puno ng pagod. Ang tono niya'y parang bumagsak sa akin, mabigat, masakit. Alam kong hindi na siya ang dating lalaki na minahal ko. Alam kong hindi na ako ang babaeng minamahal niya.
Pero bakit nandito pa rin ako? Bakit hinayaan kong marinig ang boses niyang hindi na ako kilala? Ikaw, sagot ko sa wakas. Mahina, halos hindi naririnig. Ikaw ang kailangan ko. Tumawa siya, isang tawa na hindi ko maipinta. Hindi ito masaya, hindi ito galak. May bahid ng pangungutya, ng pagkasuya. Ikaw talaga, hindi ka ba nagsasawa? Ang mga salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Hindi ko alam kung paano ipagtanggol ang sarili ko. Pero bago pa ako makapagsalita, sinundan niya yon ng isang bagay na hindi ko inaasahan. Ayaw mo kasing tanggapin, hindi ba? Hindi kita kailanman minahal. Diretsyo, walang pagdududa. Parang isang bituin na biglang namatay sa kalangitan ng mga pangarap ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako makahinga. Ang mga mata ko'y hindi ko na napigilang maluha. Tumulo ang mga yon habang ang katahimikan ay muling bumalot sa linya. Sa isang iglap, parang lahat ng mundo ko'y nawala. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Narinig ko ang marahang paghinga niya sa kabilang linya. At bago pa siya tuluyang bumitaw, may sinabi siyang huling bagay. Alam kong hindi ka bibitaw, pero sana sa susunod na tumawag ka, hindi na kita sasagutin. Tumigil ang tawag. Ang tunog ng linya, tahimik, patay. Wala na siya. Pero narito pa rin ako, hawak ang telepono, nakakulong sa kwarto at sa sarili kong mga tanikala. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang siya ang hindi makakawala sa akin. Ako mismo ang pumipigil sa sarili ko. Tumayo ako, dinampot ang lampara at inihagis ito sa dingding. Nagkabasag-basag ito, nagkalat sa sahig ang mga piraso. Tumulo ang dugo mula sa kamay ko dahil sa salamin, pero hindi ko ito naramdaman. Ang sakit sa puso ko ay mas malalim, mas matindi, mas hindi maipaliwanag. Pagtingin ko sa salamin sa kabilang sulok ng kwarto, doon ko lang nakit. Sa bawat hakbang ko papunta sa pinto, parang may tanikalang nakatali sa mga paa ko. Ang bigat, ang sakit, pero naroon ang determinasyon. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya ako sa piling niya. Sa tuwing titingnan ko siya, parang may bumubulong sa likod ng utak ko, ito ba talaga ang gusto mo? Sa huling pagkakataon, huminga ako ng malalim bago ko hawakan ang seradura. Ilang beses ko nang pinangarap ang sandaling ito, ang makalaya, ang makabalik sa sarili kong mundo, ang makahanap ng katahimikan. Ngunit bakit parang mas mahirap ito kaysa sa inaasahan ko? Bakit sa bawat paghinga ko, nararamdaman ko pa rin ang bigat ng mga alaala namin? Ang mga yakap niya na minsan kong tinakbuhan, ang mga halik na minsan kong inasam. Narinig ko ang tunog ng kanyang mga yapak sa likod ko. Hindi ko alam kung sinasadya niyang gumawa ng ingay para pigilan ako o sadyang ganoon lang siya maglakad, mabigat, parang laging may dala. Tumigil siya sa likuran ko, ilang pulgada lang ang layo. Ramdam ko ang init ng kanyang presensya kahit hindi siya nagsasalita. Hindi ko siya kayang lingunin. Hindi ko kayang tingnan ang mukha niyang puno ng tanong. Kapag ginawa ko yon, alam kong bibigay ako. Alam kong mawawala ang lakas ko. Bakit? Tanong niya, pabulong, malalim, basag ang boses. Para bang pinipilit niyang magmukhang matatag, pero alam kong basag na siya. Alam kong may lamat na ang puntong pilit niyang binubuo. Hindi ba sapat lahat ng ginawa ko para sa'yo? Ang mga salita niya ay parang mga palaso sa dibdib ko. Oo, may ginawa siya. Marami. Pero ang tanong ko sa sarili ko, kailan ba naging tama ang marami? Kailan ba naging sapat ang paulit-ulit na pagtitiis? Ang paulit-ulit na pag-aasa na magbabago siya? Kailan ba naging tama ang pagmamahal na puro pasakitan? Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kayang sagutin ang tanong niya. Kasi kung sasagutin ko, aaminin ko rin sa sarili kong ginusto ko ang lahat ng ito. Ang sakit, ang hirap, ang pagod. Ginusto ko, pinayagan ko. At sa sandaling yon, ako ang may kasalanan. Sinubukan kong ikutin ang seradura. Ang lamig nito sa kamay ko
ay parang dagok ng katotohanan. Ito na ang huling pagkakataon. Ito na ang huling desisyon. Kapag binuksan ko ang pintong ito, wala nang balikan. Wala nang mahal pa rin kita. Wala nang baka pwede pang ayusin. Kung aalis ka, sabi niya, mas malakas na ngayon ang boses niya, huwag mo na akong balikan. Huwag mo na akong hanapin kasi kung lalayo ka, tapos na tayo. Hanggang dito na lang. Ang puso ko'y parang